Magandang araw, Sir Dave. Ako si Benny, tatay ng isang maliit na pamilya. Simple lang ang pamumuhay namin ng asawa kong si Juliet at dalawang anak namin, si Anton, 10 taong gulang, at si Mariel, 6. Tahimik ang bahay dito sa probinsya. Umagay may huni ng ibon, hapon na may sariwa ang hangin mula sa bukirin. Wala kaming luho, basta't sapat ang kinikita ko sa pagkakarpintero, at si Juliet naman ay nag-aalaga ng maliit na sari-sari store sa harap ng bahay. Minsan kapag may libreng oras, naglalaro kami ng mga bata sa sala. Si Anton, mahilig sa mga larong panlalaki, baril-barilan at robot. Habang si Mariel, laging nakabuntot sa nanay niya. Palaging humihingi ng bagong laruan. Pero dahil tipid kami, hindi madalas makabili ng bago. Kaya noong araw na dumating ang isang package sa tapat ng bahay, parang biyaya yun. Isang kahon, nakabalot sa lumang papel, walang malinaw na pangalan na ang nagpadala. Tanging apelyido lang namin ang nakasulat gamit ang itim na tinta. Para sa pamilya de la Cruz. Nakakapanibago kasi bihira naman kaming makatanggap ng sulat, lalo na't wala kaming inaasahang bisita o kamag-anak. Kinuha ko ang kahon at dinala sa loob. Si Mariel ang unang nakahalata. "Papa, regalo ba yan?" tanong niya habang kumikislap ang mga mata. Nagkatinginan kami ni Juliet, pero dahil walang masamang iniisip, binuksan ko na rin. Sa loob ay may lumang stop toy, isang malaking oso na kulay abo. May pulang ribbon ito sa leeg, pero halatang luma at may bahagyang kupas na tela. Amoy lumang kahon, parang galing sa taguan na matagal nang nakasarado. Natuwa agad si Mariel. Niyakap niya ito ng mahigpit at halos ayaw na bitawan. "Papa, akin na to ha. Ang ganda." Sa una, pinabayaan lang namin. Isang laruan lang naman yon. Pero habang tinitignan ko ang stop toy, may kakaiba akong napansin. Ang mga mata nito, itim na bilog na salamin, pero tila nakatitig pabalik. Hindi siya kagaya ng ibang laruan na parang walang buhay. Ito, para bang nakamasid sa loob. Napailing na lang ako. Siguro guni-guni lang. Lumipas ang mga araw. Napansin namin na hindi na halos iniiwan ni Mariel ang stop toy. Bit-bit niya ito kahit kumakain, kahit natutulog, kahit maliligo. Nakaupo lang sa gilid ng banyo at parang nakabantay. May pagkakataong kinakausap pa niya ito. "Huwag kang aalis ha, dito ka lang sa tabi ko." Narinig ko minsan. Natural lang naman sa bata ang makipaglaro ng parang may kausap, kaya hindi ko nagaanong pinansin. Pero nagsimula akong kabahan ng isang gabi. Nagising ako dahil sa mahinang bulungan. Akala ko si Juliet ang nagsasalita, pero paglingon ko, mahimbing siyang natutulog. Sumilip ako sa kwarto ng mga bata at doon ko nakita si Mariel. Nakaupo sa kama habang kayakap ang stop toy. "Sige, gagawin ko basta wag mo kaming iiwan." Mahinang bulong niya, para siyang may kausap. Ang kinilabutan ako ay ang mata ng stop toy. Tila kumikislap kahit madilim ang kwarto. Kinabukasan, sinabi ko kay Juliet ang nakita ko. "Baka naman nag-i-imagine ka lang, Benny. Bata si Mariel, normal yan." Sagot niya, pilit kong pinaniniwalaan. Pero hindi doon natapos. Mula nang dumating ang stop toy, nagsimula ang sunod-sunod na kakaibang pangyayari sa bahay. Bigla na lang
May nababasag na baso sa kusina kahit walang tao. May mga yapak na maririnig sa sala tuwing 10 oras ng gabi. Si Anton minsan nagising ng umiiyak. Sabi niya raw, may mainit na hiningang dumampi sa tenga niya habang natutulog. At ang pinakang kakaiba, lagi kaming nagkakaroon ng bangungot. Ako mismo, paulit-ulit na nanaginip ng isang madilim na silid kung saan may mga anino na nakapalibot sa amin. Sa gitna ng mga anino, may isang batang boses na nagsasabing, "Hindi niyo na ako maitataboy." Unti-unting naging miserable ang buhay namin. Si Juliet madalas nang may matinding sakit sa ulo. Si Anton ayaw nang matulog sa sariling kwarto. Si Mariel naman parang nag-iba. Tahimik na bata siya dati, pero ngayon palaging nakatitig sa stop toy. Minsan tatawa mag-isa, minsan iiyak na parang may sinasabi sa kanyang sekreto. Hanggang sa dumating ang araw na hindi ko na kayang ipagwalang bahala ang sumpa na dala ng laruan. Dumating ang gabing yon na hindi ko malilimutan. Malakas ang ulan, kumukulog at parang sinasabayan ng kakaibang lamig na hindi pangkaraniwan. Habang natutulog kami, biglang napabalikwa si Juliet. "Benny, gising. Naririnig mo ba yun?" Sa una, ingay lang ng kulog ang narinig ko. Pero nang tumahimik, sumingit ang isang halakhak. Pino, mahina pero malinaw na galing sa loob ng bahay. Agad akong napatayo. Dumiretso ako sa kwarto ng mga bata. Pagbukas ko ng pinto, muntik akong mawalan ng lakas. Si Mariel nakatayo sa gitna ng kwarto, nakayakap sa stop toy. Pero hindi siya ang kinilabutan ako, kundi ang itsura ng oso. Ang ribo na pula sa liig ay parang dumidikit sa balat ni Mariel, na para bang sinasakal siya. Pero ngumingiti si Mariel, tila walang nararamdaman. Ang mga mata ng stop toy ay kumikislap, parang may ilaw mula sa loob. "Papa, ayaw niyang umalis. Sabi niya, dito na siya titira." Bulong ni Mariel na parang wala sa sarili. Lumapit si Anton, nanginginig. "Tay, nakita ko, gumagalaw yung teddy bear. Gumapang siya kagabi." Nang lalapitan ko si Mariel para agawin ng stop toy, bigla itong gumalaw. Oo, mismong mga braso ng laruan ay kumapit ng mahigpit sa anak ko. Hindi ko alam kung guni-guni lang, pero ramdam ko ang lakas. Ang dating malambot na koton ay parang may laman na laman. Halos ayaw bitawan si Mariel. Nagsisigaw si Juliet sa likod ko. Dali-dali kong hinila ang stop toy, pero bawat paghila ko, umiiyak si Mariel na parang nasasaktan. "Papa, wag niyo siyang saktan." At doon ko narinig isang malalim na garalgal na boses. Hindi galing kay Mariel, kundi galing sa mismong laruan. "Hindi niyo ako mapapalayas. Ako ang bagong miyembro ng pamilya niyo." Sa takot, kinuha ko ang kutsilyo sa kusina at buong lakas kong sinaksak ang stop toy. Tumalsik ang bulak, pero kasabay nun ay malakas na sigaw na parang boses ng bata na naghahalo sa iyak at galit. Napatakip ng tenga si Juliet at Anton, habang si Mariel ay nawalan ng malay. Pagbagsak ng laruan, kumalat ang amoy ng bulok na laman, amoy ng bangkay na nagtagal sa loob ng lupa. At sa mismong sahig ng kwarto, parang may mga bakas ng
maliliit na kamay na dumadampi sa alikabok bago unti-unti naglalaho. Matapos ang gabing yun, dinala namin si Mariel sa ospital. Ilang araw siyang hindi nagkamalay. Nang magising siya, parang wala siyang maalala maliban sa isang bagay, yung stop toy. Simula noon, hindi na muling bumalik ang stop toy. Pero naiwan sa amin ng takot. Hindi na kami natutulog ng walang ilaw. Sa ngayon, okay naman na ang pamilya ko. At palagi na kami nagdadasal bago matulog. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Evelyn at mahilig akong bumili ng mga second-hand furniture para makatipid. Madalas akong mamili sa mga lumang ukay-ukay at auction sa probinsya. Isang araw, may nakita akong kakaibang rocking chair gawa sa kahoy na kulay itim. May ukit ng mga bulaklak at kakaibang simbolo sa gilid. Kahit may kalumaan, matibay pa ito at sobrang mura. Ma'am, siguradong magugustuhan nyo yan. Antigo pa, sabi ng nagbebenta. Tinignan ko, nagustuhan ko at agad kong binili. Pag uwi ko, inilagay ko ang rocking chair sa sala. Simple lang ang pakiramdam ko noon, parang isang magandang peraso ng antigong gamit. Pero simula nang dumating ito sa bahay, unti-unti kong napansin ang mga kakaibang pangyayari. Tuwing madaling araw, pagising ko para uminom ng tubig, maririnig ko ang mahinang tunog ng kahoy na umaalog. Sa una, naisip kong guni-guni lang, pero nang minsang sumilip ako, nakita kong gumagalaw ang rocking chair, umaalog ng marahan kahit walang nakaupo. Natakot ako pero pinilit kong iwasan. Hangin lang, bulong ko sa sarili. Hanggang isang gabi, habang nanonood ako ng TV, bigla akong nakatulog sa sopa. Nagising ako nang may narinig akong mahina, parang pagbulong ng dasal mula sa sala. Nang idilat ko ang mata ko, nandun ang rocking chair at may anino ng matandang babae na nakaupo. Nakalugay ang buhok, nakadamit ng puti at dahan-dahang umaalog na parang may hinihintay. Hindi ko maaninag ang mukha niya dahil natatakpan ng buhok, pero ramdam kong nakatingin siya sa akin. Lumakas ang tibok ng dibdib ko. Gusto kong tumayo pero tila naninigas ang katawan ko. Kinabukasan, dinala ko ang rocking chair sa labas para itapon. Pero hindi ko kaya. Parang ang bigat niya. Halos hindi ko maigalaw. Tinulungan ako ng kapitbahay. Pero habang binubuhat namin, biglang bumukas ang pinto ng bahay ng malakas at may malamig na hangin na dumampi. Sa loob, may boses kaming narinig. Wala kayong karapatang paalisin ako. Natakot ang kapitbahay ko at iniwan ako. Ako, nanginginig na lang. Iniwan ko muli ang rocking chair sa sala. Kinagabihan, mas malala ang nangyari. Habang natutulog ako, nagising ako sa tunog ng matinding pag-alog. Pagbukas ko ng ilaw, ang rocking chair ay umaalog ng sobrang bilis. Halos masira at sa bawat pag-uga, unti-unting lumilitaw ang anyo ng matandang babae. Ngayon, kita ko na ang mukha niya, puno ng galit at mga matang pulang-pula. Bakit ka umupo sa upuan ko? Bulong niya bago biglang huminto ang lahat. Kinabukasan, wala na akong sinayang na oras. Tinawag ko ang nagbenta ng rocking chair at ibinalik ko agad.
Kahit hindi na ako humingi ng bayad, sabi ko, itapon nyo na lang, hindi na ako interesado. Ang sagot ng matandang nagbenta, hindi po yan tinatapon, iha. Laging bumabalik yan sa may bibili. Mula noon, palagi kong naiisip ang rocking chair kahit wala na sa bahay. Minsan, kapag 10 oras ng gabi at tahimik na tahimik, may naririnig pa rin akong tunog sa tenga ko. Parang nagpapaalala na hindi pa tapos ang kwento namin sa upuang yun. Pero lumipas ang mga araw at mga buwan, hindi ko naman na siya naramdaman. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po. Ako si Jenny, 23 years old. Bagong lipat lang ako sa Maynila. Galing akong probinsya. Una kong trabaho sa Quezon City bilang call center agent. Dahil tipid mode, kumuha ako ng maliit na kwarto sa boarding house malapit sa Cubao. Ang boarding house ay luma pero mura. Katabi nito ay isang maliit na karinderyang bukas 24/7. Wala siyang pangalan, pero ang sabi ng landlady ko, "Diyan ka na kumain, sulit, mura at masarap." Sa unang gabi, dumaan ako ron. Mag-isa lang ako, tahimik ang paligid. Ang tanging ilaw ay mula sa dim na fluorescent ng karinderya. "Ate, isang order po ng kaldereta." Ngumiti ang matandang tindera. "Yan ang specialty namin." Napansin kong malamig ang kamay niyang nakalapat sa pinggan. Pag uwi ko sa kwarto, nilantakan ko ang ulam. Masarap, sobrang lambot ng karne. Pero kakaiba, malamig ang loob, hindi mainit, pero parang sariwa pa rin. Pagkatapos ko kumain, sumakit ang tiyan ko. Para akong nilamig, pero sa halip na magsuka, parang may gumagapang sa lalamunan ko. Isang gabi, napanaginipan ko na nasa karinderya pa rin ako, pero madilim. At imbis na mga karaniwang putahe sa bandehado, mga ulo ng tao ang nakahilera. Naroon pa rin ang matandang tindera. Tinitignan niya ako. "Gusto mo pa ba ng kaldereta, iha?" Bigla akong nagising. Pawis na pawis ako. Ngunit ang amoy, hindi amoy kama, amoy panis na karne. Sa mga sumunod na araw, napansin kong iba ang mga border sa bahay. Tahimik, laging nakatitig lang, halos hindi kumikibo. Araw-araw, bago pumasok, dumadaan sila sa karinderya. At ang mas nakakagulat, pare-pareho silang umuorder ng kaldereta. Isang gabi, nakita ko ang isa sa kanila, si Lester, na may daladalang plastic bag. Sumilip ako mula sa bintana. Akala ko, basurang pagkain lang. Pero pagdating niya sa karinderya, inilabas niya mula sa plastic isang piraso ng kamay. Hindi na ako nakatiis. Kinausap ko ang landlady ko. "Ate, may kakaiba sa karinderya, no?" Ngumiti lang siya. "Di ba masarap ang kaldereta? Huwag ka na magtanong, Jenny. Basta't hindi ka nakikialam, ligtas ka." Hindi ako nakatulog at kinabukasan, desidido akong alamin ang totoo. 12:00 ng gabi, lumabas ako. Dala ko ang cellphone. Tumago ako sa likod ng karinderya. May maliit na pinto. Binuksan ito ni Lester. Na parang sanay na sanay. Sumilip ako. Isang kwarto sa likod, may mga katawan, binalot sa plastik, mga sariwang sugat at galing sa isang babaeng umiiyak. Buhay pa. "Huwag po. Ayoko po."
Bulong niya habang pinipilit siyang hilahin ni Lester. Muntik na akong mapasigaw pero tumakbo ako. Nadulas, nabitawan ng cellphone. Kinuha ko pero naiwan ko ang takip. Nagtago ako sa ilalim ng jeep sa kanto. Kinabukasan, nagsumbong ako sa pulis. Hindi nila agad sineryoso pero ipinilit kong may ebidensya ako sa cellphone. Sa tulong ng isang kaibigan ko sa probinsya, in-upload namin ang audio. Viral agad. Kinagabihan, sinalakay ng pulis ang karinderya. Walang nakitang tao, wala ring bangkay. Pero sa loob, may napansin ang mga pulis. Isang malaking lutuan, puno ng dugo, at isang minuboard na may mga pangalan ng mga taong nawawala. Pagkatapos nun, lumipat na ako ng tirahan. Umalis na sa Maynila. Bumalik muna ako sa probinsya para na rin sa kaligtasan ko. Hanggang dito na lang po, Sir Dave. Maraming salamat po.